Madilim, malamig, at walang hangin. Iyon ang unang naramdaman ni Marco nang magising siya. Nasaan ako? Unti-unti siyang tumayo. Nakatingin siya sa paligid, pero wala siyang makitang malinaw. Parang nasa loob siya ng isang makapal na usok. Hanggang sa may narinig siya. Isang katok. Napalingon siya. May liwanag sa malayo. At sa loob nito, may isang salamin. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon niya nakita ang sarili niya. Pero hindi normal. Yung siya sa loob ng salamin, umiiyak. Dumudugo ang mga mata. At biglang nagsalita. Huli ka na. Biglang may humawak sa balikat niya. Malamig, mabigat. Dahan-dahan siyang napalingon. At nakita niya ang babae. Yung babaeng nasa salamin. Mas malapit, mas malinaw, at mas nakakatakot. Matagal na kaming naghihintay. Bulong nito. Para saan? Nanginginig na tanong ni Marco. Ngumiti ang babae. Isang ngiting hindi pang tao. Para may pumalit. Biglang nagbago ang paligid. Nakakita si Marco ng mga anino. 3. Isang pamilya. Isang ama, isang ina, at isang bata. Nakatingin sila sa kanya. Pare-parehong duguan ang mata. Kami ang nauna, sabi ng ama. Kinulong niya kami dito, sabi ng ina. Hindi kami makalabas, sabi ng bata. Sino? Sigaw ni Marco. Dahan-dahang itinuro ng bata ang babae. Biglang humaba ang lieg ng babae. Umakyat sa kesame. Parang gagamba at tumingin pababa kay Marco. Hindi ito bahay, bulong niya. Ito ay kulungan. Nagsimulang magsara ang paligid. Parang kumikipot ang espasyo. Parang hinihigop siya papunta sa salamin. Hindi! Ayoko! Sigaw ni Marco. Pero huli na. Unti-unti siyang hinihila ng kung anong pwersa. Habang ang pamilya nakatingin lang, walang magawa. At ikaw, sabi ng babae, habang papalapit ang mukha niya kay Marco. Ikaw ang susunod na magbabantay. Sa labas, tahimik ang bahay. Pero kung titingin ka sa salamin, makikita mo sila. 4 na ngayon, isang pamilya, at si Marco. Lahat kumakatok. At kapag may bagong pumasok sa bahay, mas lalakas ang katok. Mas magiging desperado. Dahil isa lang ang paraan para makalabas. May kapalit.